bansa sa BECONA. Ito po yung association ng mga veterans ng ASEAN. Pinapaabot ko dahil alam ko kumakalam ng ating sikmura, yung mahalaga na lang ang ating isipin. Una, marami po ang misconception na tayong mga veterano ay miyembro ng Veterans Federation. Hindi po kayo miyembro ng Veterans Federation. Ang miyembro ng Veterans Federation ay ang asosasyon ng mga veterans organization kung saan kayo kasali. Pangalawang pagpapaliwanag, ang Veterans Federation ay hindi po nasa ilalim ng PIVAO o Philippine Veterans Affairs Office. Dahil may kanya-kanya pong gawain. Ang ating PIVAO, na minsan ay naging deputy administrator ako, at ako'y nag-resign lang dahil sa aking sakit. Ang PIVAO, ang siyang gumagawa, nagre-represent sa ating lahat na veterano para magkaroon tayo ng old age pension and then administrative disability pension. Ang ating PIVAO, unahin ko pong PIVAO, ay binuo ito ang huli dahil sa kapalangan ng benepisyo na binibigay sa ating mga veterano. Kung matatandaan ninyo, ang PIVAO o ating gobyerno ay binigyan lang tayo ng ating educational benefits dahil ang mga kasama nating veterano na nasa kabataan ay lumaban sa pangalawang digmaan. Ano ibinigay ng ating pamahalaan? Ito ay hindi pensyon, kundi magkaroon ng pagkakataong mag-aral. Kaya lang, yung ating mga veterano ng pangalawang digmaan, marami na ang naging matanda, marami na ang sugatan, kaya yung kanilang mga beneficiary, yung kanilang sumusunod sa kanilang lahi, ang siya nabibigyan ito ng pagkakataong mag-aral. So, ang punto na binibigay sa atin ng old age pension at TAN ay galing po ito sa gobyerno. Napapaloob ito sa General Appropriation Act. Kaya, anong binibigay nila sa atin? Burial assistance, health assistance, and medical assistance, pati na rin po ng educational assistance. Ang tanong po, ano naman ang Veterans Federation? Ang Veterans Federation ay umbrella ng mga veterans organization natin. So, anong gagawin? Nung binuo ito, noong June 18, 1960, ay para isulong ang kabutihan ng ating mga veterano. Pero matagal po ito na nangyari dahil ang Veterans Federation ay hindi naman tumatanggap ng pera na pwede nating ibigay dagdag sa binibigay ng Veterans Affairs Office. Anong meron tayo sa Veterans Federation? Dahil sa kakulangan ng pananalapi ng ating gobyerno, ang ibinigay sa atin ay mga lupa
na ngayon ay ating pinamamahalaan. Marami sa ating mga lupa na binigay ng ating gobyerno dahil sa kawalan ng pera. Hindi sa pagmamayabang, malaki na rin po ang naimpok natin. Kaya nakapagbibigay kami para sa mga assistance, gaya ito, healthcare assistance. Ito po ay binibigay ng 10,000 pesos pag na-confine tayo ng 3 days or more sa hospital. Continuous po ito. May sananan po ito sa isang taon. Pangalawa, expanded healthcare assistance. Ito po ay binibigyan natin ang ating mga veterano ng 20,000 pesos pag na-hospital tayo ng 15 araw at more than pa. Minsan din po ito binibigay sa atin. Meron po rin tayo binibigay ng centenarian assistance. Ito binibigay sa ating mga veterano na umabot ng edad ay 100 years. Marami po nagtatanong bakit hindi po kasama ang kanilang butihing bahay. Dito po sa aming ginawa sa batas ay mga veterano lang muna kasi kahol po tayo sa pera. Pero ito ay ibinibigay ng Veterans Federation sa mga veterano at kanilang butihing asawa pag namatay ng veterano na sila ay member in good standing. Ano ibig sabihin ng member in good standing? Ito po ay contribution natin na 500 pesos sa isang taon. Ito po yung mga binibigay pag ito'y tuloy-tuloy natin contribution ng 500,000 na binibigay sa ating post president, district president, at regional president. Wala po itong naiiwan po yung contribution po ninyo sa Veterans Headquarters. Lahat ng contribution nyo kahit nang galing sa inyong pera, pag nilikom na ito ng Veterans Federation, automatic po ito government funds. Kaya tinututukan kami ng auditor sa aming opisina. Lahat po ng aming ginagastos dapat may basihan, may implementing guidelines, sakop ng binibigay ng ating Veterans Federation. Ano ba binibigay dito ng Veterans Federation? Sa PIBAW, meron tayong burial assistance. Hindi na nyo matatanggap ito. Kamag-anak nyo na ang tatanggap. Galing din po, nagbibigay din po kami sa Veterans Federation. Ito po'y dagdag dahil ibinibigay dahil alam namin napakamahal na kahit sa lamay man lang. Okay, meron din po tayo financial assistance. Ito po'y binibigay sa World War II, Korea ng veterans, war veterans ng 5,000. Itong minsan din lang po ito. So ano yung nangyayari sa ating samahan? Veterans Federation. Naka-video lang. Nung ako'y
Vice President for Operation. Ang bilang natin, ako yung pinagitan ni General Calandan. Ang bilang natin veterano at ang kanilang may bahay ay 91,000. Pero nagkaroon tayo ng auditing, verification. Kung talagang meron na tayong ganyang karaming veterano o membro ng Veterans Federation, mga kasama, nakakalungkot na meron lang tayo mahigit 66,000 membro ng ating samahan. Bakit gano'n? Ito po ay nangyari dahil hindi ko sinisisi si General Administrator ng Tibaw na pinutol niya ang pagdidak ng ating kontribusyon dahil magulo ang ating documentation. So, ano ginagawa natin? Marami tayo ngayon ang mga hindi kasama sa Veterans Federation in good standing. Isang patunay na lang mga kasama. Noong Tuesday, nakaraang Tuesday, sinamahan ni Regional Assistant Flora na kasama natin dito. Sinamahan niya ang biyuta. Dahil ang namatay ay post-president ng Villasis. Sabi ko, tao ko yan. Nasa distrito ko yan. Gawin na yung papeles at pipirmahan ko yung kanyang cheque. Alam niyo, bumalik sa akin yung may bahay at saka si Flora. Malungkot. Bakit? Hindi po nagbayad ng membership dues ang ating veteran. Maawa ka talaga sa ating mga veteran. Marami sa inyo ang hindi nakakapag-membro sa atin. Dahil ang kailangan para maging member in good standing ay dapat meron kayong contribution ng 500 pesos tuwing taon. Pero ang tanong nyo, paano kami makakapag-contribute? Eh meron namang deduction na dapat gawin ng people. Makasama. Kinausap ko si General Emilio. Sabi ko sa kanya, Sir, may taon na upper class ko to sa academy. Class of 1973 siya. So, level niya ako 1974. Kinausap ko siya. Tulungan natin ang ating mga veterano. Ang ating mga may bahay na nawala na ng asawa. Gawin natin, ibalik ang automatic deduction doon sa people. Sabi ko, paano nyo gagawin? Sabi ko, Sir, mag-request ng bawat isang veterano at surviving spouse na pumirma doon sa request ng deduction doon sa people. Hindi may kakaila sa inyo na ang pag-deduct sa ating pension ay nasa ilalim ng Republic Act na dapat tayong magtulungan dahil marami tayong kasamahan na hindi na nakakalakad. Lalo na sa Mindanao, malayo po sila, hindi na sila makapunta sa regional centers natin. So ang request ko, at gagawin ko ito, unahin natin ang ating Region 1 na pumirma doon sa application asking assistance sa administrator ng people na may kolekta ulit
ng 500 membership dues. At yung mga 64 years and younger, mag-apply ng membership doon sa ating post-president. Makasama, marami ang bagong retirado na sakitin na. Marami ang kanila na hindi na kayang magustusan ang kanilang pangangailangan sa gamot. Kaya nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa kabutihan ng ating veteran, sa ating surviving spouse. Ang tawag ko diyan sino ba yung taas ang kamay ng asawa ng veteran na dito? Wow! Ang tawag ko po diyan beautiful spouse. Pero tawag namin yan beautifuls. Beautiful, maganda. Beautiful. Ngayon, hindi na ako magtatagal mga kasama. Dito sa atin, meron tayong Second World War veterans. Kaya hinihiling kong lahat ng mga veterano at surviving spouse na tumayo. Hihingi ko, tumayo tayo lahat. Ay, survivors na isawa. Mukhang mahingi yata ng tuhod ng ating mga veterano. Okay? At may kuman, gawaran natin ang saludo sa ating World War II veterans. And may kuman, ready, hand salute. Yay, di ba? Ready, down. Maraming salamat po ito. Yay, what's the may po na yun? World War. Binibigyan ko halaga yung ating Yay, nakatukaw, Yay. Dahil ang tanong nila sa akin, huwag ko lang tinipagod o binibigyan. At tayo, survivor. Lahat po ng ating ASEAN, yung World War II veterans, ang may malaking ambag na tulong sa atin. Marami po ang nanagan sa kanila. Kaya ako, mananawagan sa inyo, kung hindi pa ito nagawaran ng Congressional Gold Medal na binibigay sa atin ng US Congress, siguro kukunin ko ang kaniyang data. Alam niyo kung bakit binibigyan tayo ng Amerika ng Congressional Gold Medal? Sila nakakala. Lapo. Walang may bigay ang US na dapat may bigay ng pension sa ating World War II veterans. Kaya ito, para lang magkilala na meron tayong sa ginawa natin. Alam pa ninyo, ang Manila, Pilipinas, ang pangalawang bansa na nagdurog ng dayuhan. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating World War II veterans. At dito po, nagwawakas at maraming salamat sa inyo lahat.